sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Every tribe will see your glory. Oh, yeah. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. Jesus, that's when singing holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God, this is our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing. There is no one like our God. 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 Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength.
mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng pula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Ang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Tayo po ngayon ay manalangin. Lord God, pinupuri ka namin, pinapasalamatan na tinataas ka namin ngayong umaga. Salamat po sa pagkakataon na mapurihan po namin ang iyong dakilang pangalan at masamba. Salamat sa kaligtasan na patuloy niyo pong binibigay sa bawat isa. Salamat po sa mga sakit na iyong pinagaling. And Lord God, salamat po sa katapatan niyo at patuloy po kaming magpapasalamat sa iyo, Lord, sa mga blessing na amin pong natatanggap. Kahit na sa panahon ngayon ay may pandemya, hindi ka po nagkukulang. Lord God, ngayong araw, samahan niyo po kami sa aming pananambahan. Kayo po ang siyang gumabay sa aming tagapagsalita. Buksan niyo po ang aming puso't isipan. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan sa mensaheng aming mapapakinggan. And Lord God, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pag-ukulang. Naway tulungan niyo po kami mapalapit at magtiwala palalo sa iyo. And Lord God, dinadalangin po namin ang buong mundo. Kayo ang siyang magpagaling. Kayo po ang kayang magkontrol at naniniwala po kami na matatapos din po ang lahat. Sabi mo nga sa iyong salita, lumapit kami sa iyo at ika'y tutugon. Patuloy po kami magtitiwala at maniniwala sa iyo. Sa iyo lamang po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ngayon ay second Sunday ng month of October 11, 2020. At ngayon ay magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa ganitong kaparaanan ay nagkakasama-sama tayo sa pananambahan. And ito ang tinatawag na new normal. So sa panahon natin ngayon ay
merong mga hindi normal na nagiging normal na sa ating kapanahonan. At by the way, sa sistema ng new normal, apektado din ang sistema ng edukasyon na tinatawag na new normal. At ito ay tinatawag na education, merong mga panuntunan, education under new normal. Ano yun? No face-to-face na pagtuturo. Blended learning ang ipatutupad. Ang blended learning ay pwedeng combination ng online distance learning or yung tinatawag na ODL at modular distance learning or MDL. Ito yung paggamit ng mga module na nakaprint. Ito ay pag-aaral sa bahay under supervision ng magulang. Meron akong isang meme na nabasa na ganito ang sinasabi. Noon, kapag signal number 2 or signal number 3 ay walang pasok sa eskwela. Ngayon, under new normal, kapag walang signal, walang pasok ang eskwela. Sa mga batang mag-aaral under new normal, ang sistema ng pag-aaral ay online, distant learning. Ay talagang apektado ang pag-aaral kapag walang signal ang internet sa bahay. Kapag walang data o wifi, apektado ang mag-aaral. Sa kasalukuyan, natutuwa tayo sa gobyerno sapagkat binigyan nila ng mandato ang DepEd na sa pagpuproduce ng mga modules ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Meron nga nagsabi na ilang libong puno kaya ang puputulin upang magamit sa paggagawa ng papel para sa pagpiprint ng module na pagkadami-dami na gagamitin sa loob ng isang taon para sa milyong mga estudyante. Milyong bilang ng mga estudyante. Under new normal, ang mga guardian or parents ay kukunin ang module sa paaralan or sa barangay office tuwing Lunes at ito ay ibibigay sa bata para pag-aralan at pagdating ng Biyernes ay ibabalik ng mga teacher sa guro or sa paaralan upang ito ay matsikan kung yung mga sagot ng estudyante. Napakalaking bahagi ng mga magulang sa ikatututo ng mga bata mag-aaral, lalo na kung sila ay nasa elementarya pa lamang. Sila, ang mga magulang, ang tumatayo talagang guro ng kanilang mga anak. Naisip ko tuloy, ang kalagayan ng mga bata na kung ang kanilang mga magulang ay parehong nagtatrabaho. Sino ang magtuturo sa kanilang mga anak? O kaya naman, ang mga magulang ay hindi nagkaroon ng pagkakataon makapag-aral. Papaano sila makakapagturo ng grade 1 nilang anak kung mismo ang magulang ay hindi nakatuto sa paaralan o hindi man lang marunong bumasa at sumulat. Alam nyo, napakalaki ng bahagi ng magulang upang ang mga anak ay maturuan sa kanilang pag-aaral, lalo na sa kapanahonan natin ngayon. Ang Biblia ay kakikitaan natin ng tagubilin sa mga magulang patungkol sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Nais ko pong basahin sa inyo ang mga talataan sa Biblia na ating pag-aaralan ngayong umaga. Ito ay matatagpuan sa Deuteronomy 11, verse 13 to 21. Medyo mahaba ito, pero sa pakinggan ninyo habang ito ay aking binabasa. O kung meron kayong mga Biblia diyan sa inyong mga tahanan, ay samahan ninyo ako sa pagbasa. Deuteronomy 11, 13 to 21. At ganito ang sinasabi. Kaya nga, sundin ninyo ang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon.
Ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Kung magkagayon, pauulan niya sa kapanahunan sa lupaing iyon at mananagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Pananatiliin niyang sariwa ang damo para sa inyong mga hayop upang kayo'y managana sa lahat ng bagay. Ngunit mag-ingat lang kayo. Huwag kayong padadaya at huwag kayong tatalikod kay Yahweh. Huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kapag tinalikdan ninyo siya, kapopuotan niya kayo, sasaran niya ng pinto ang langit. Sasarhan niya ng pinto ang pinto ng langit at hindi paulanin. Kung magkagayon mamamatay ang inyong mga pananim at kayo malilipol sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Kailangan nga ang mga utos na ito'y itanim ninyo sa inyong mga puso't isipan. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong bahay, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Isulat niyo ito sa inyong mga pintuan upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Ang context ng mga talataang ito ay pagpapaalala ni Moises sa mga Israelita ng mga kautusan na dapat nilang sundin upang sila ay pagpalain ng Diyos bilang isang lahing maninirahan sa lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila na kanila magiging tirahan. At sa mga talataang ating pag-aaralan, makakatulong na sagutin natin ang mga katanungan na sumusunod. Sino ang tagapagturo? Ikalawa, ano ang dapat ituro? Ikatlo, kailan at saan dapat magturo? Ikaapat, paano ba magtuturo? Ikalima, bakit magtuturo? Yan. Puro pagtuturo ang ating pag-uusapan. Since na last October 5 ay nagsimula ang pasukan sa eskwela sa ating school year sa public school, ay naisip ko na pag-aralan natin ang mga talatang ito sapagkat ito ay napapanahon. Pagtuturo ng magulang sa kanilang mga anak. By the way, ang title ng ating pag-aaralan is this: Teaching begins at home. At ang tema ng ating pag-aaralan is this: Teaching begins at home is needed for us to have a God-fearing and blessed family. Ngayon, sasagutin natin ang unang katanungan sa ating pag-aaral. Sino ang tagapagturo? Sa verse 19, at dito tayo magpo-focus ng ating pag-aaral at mamaya ay dadaanan natin ang ilang mga verses na ating binasa pa. Sabi, ulitin ko yung verse 19. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong bahay, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Take note, sino ang tagapagturo? Yung the word na ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Ituro. Ang tagapagturo dito ay yung mga magulang ng kanilang mga anak. Ang sinasabihan dito ay ang mga magulang at maaaring ang magiging magulang pa lang, ang ama ng tahanan at ang ina ng tahanan. Sila ang palaging kasama ng kanilang anak simula sa pagsilang hanggang sa sila ay magkaroon ng kamalayan. Sinasabi ng mga eksperto
na ang una hanggang 7 taon sa buhay ng bata, ito yung stage na sila ay madaling turuan. Kung kaya sa ganitong edad ay dapat na mag-focus ang magulang sa mga bagay na dapat na matutunan ng kanilang mga anak. Ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon ay ang mga magulang ay ine-expose ang kanilang mga anak sa mga gadget. At ito ang nagiging yaya at guro ng mga bata. 2 years old pa lamang na bata, meron ako nakita, humahawak na ng cellphone, nag-YouTube na, nanonood na ng mga nursery rhymes. No? At 4 years old, hawak ang cellphone at nakikipag-video chat doon sa kausap. At minsan, hindi lamang nag-video chat, nagre-record ng kanyang sariling kanta. At nakakatuwa pa rito, 4 years old, nakita ko. Habang siya ay merong kausap, pinipindot yung picture. Pinipicturan niya yung kanyang sarili at maging yung kanyang kausap. Ginagawang teacher ang gadget sa halip na ang mga magulang ang magturo sa kanilang mga anak. Sa murang edad, ine-expose nila na hindi nila alam na ine-expose nila ang kanilang mga anak sa radiation ng cellphone or tablet or gadget na nagsisilbing guro at tiyaya ng bata. Delikado ito sa kalusugan ng bata. Mga magulang, tayo po ang nakatulad ko, tayo ang pangunahing tagapagturo sa ating mga anak. Huwag natin itong iasa sa gadget o sa ibang tao. Ikalawang katanungan is, ano ba ang dapat na ituro sa anak? Sa verse 19 pa rin, ang sabi rito sa translation aking hawak, ituro ninyo ito. Ano ba yung ito na tinutukoy? Ang salitang ito ay tumutukoy sa sinasabi ng talatang 13. Kaya sundin ninyo ang mga utos na sinasabi ko ngayon. So, ano ba yung ito na tinutukoy? Ang tinutukoy na ito ay yung utos na sinabi ng Moises sa mga Israelita na ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. So, ang mga anak natin, ang ating mga anak, ay sa ating mga anak ituro ang pag-ibig sa Diyos. Turuan silang maglingkod sa Diyos ng totoo, ng buong puso, ng buong kaluluwa. Hindi half-hearted na paglilingkod or paglilingkod na napipilitan lamang, kundi ito ay paglilingkod na mayroong pag-ibig. Tandaan natin, ang pangunahing ituturo ng magulang sa anak ay ang pag-ibig at paglilingkod sa Diyos upang ang buhay ng mga batang ito sa kanilang paglaki ay maging maayos. Alam niyo, napakalaking impluwensya na ang bata ay dinadala sa church. Noon ay nung bata pa ako siguro, 4 years old, 5, ganyan, ay akay-akay ako ng aking ama sa kapilya. At doon sa church ay tinuturoan kami ng mga Bible stories. Sa murang edad na-expose ako sa mga kwento patungkol sa Biblia. Patungkol kay David and Goliath, kay Daniel, kay Adam and Eve, kay Abraham, kay Joshua, at sa marami pang mga karakter sa Bible. Dahil doon,
sa murang edad ako ay na-expose at natuto ng mga aral patungkol sa Biblia. Hanggang sa ako ay lumaki at naging high school. Actually, pagka high school ng estudyante, marami mga estudyante nagiging problema ng magulang. Bakit? Kasi pagdating ng high school, nababarkada ang mga kabataan. At kuminsan, kapag hindi naturuan ng magulang na pumili ng barkada, napapasama ang kanilang mga anak. Nasasama sa fraternity, nasasama sa mga rumble, at natututong magbisyo at kung ano-ano pa. Tandaan natin, ano ang dapat ituro sa ating mga anak? Ituro ang utos na ibigin ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Yes, ngayon sa paaralan, ang dami mga subjects na pinag-aaralan. Pero ang pinaka-basic na dapat natin ituro sa ating mga anak before any subjects or academics ay ang pagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos at turuan natin kung paano sila maglilingkod sa ating Diyos na ating sinasamba. Ikatlong katanungan ng ating pag-aaralan is this: kailan at saan dapat magturo? Sa talatang 19 ay makikita natin doon, sa oras ng paggawa, sa oras ng pamamahinga, meaning to say, sa lahat ng panahon, pwede tayong magturo sa ating anak. Saang lugar? Sa loob at labas ng bahay. Meaning to say, anywhere pwede tayong magturo sa ating mga anak. Anytime, anywhere, pwedeng ang anak ay turuan ng may kinalaman sa pag-ibig sa Diyos at kung paano magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Naalala ko ang isang bata na 8 taong gulang, na wala pang 1 taong gulang, at di pa nagsasalita. Pero ang batang ito ay natuturuan ng mga facial expressions. No? Naalala ko yun. Minsan tinuturuan siya ng tita niya ng beautiful eyes. Beautiful eyes. At yung batang yun ay talagang madaling matuto. Pumipikit yung tita niya, siya din naman pipikit. No? At minsan meron pang facial expression na gaganyan. Bakit mo yung bata talagang gaganon-ganon din? Ang cute. No? Minsan yung bata na ganyan, tuturuan mo, clap your hands. Oh, ang daling gumaya. Magka-clap din siya. At minsan, tuturuan, align. Ba? I-align din yung daliri niya doon sa daliri mo. No? Gagayahin ka kapag tinuturuan mo siya. No? Pero, kung minsan, sa ganitong edad, nakakatuwa, ang cute ng bata. No? Pero mayroong mga nanay ang tinuturo doon sa kanilang mga anak. Praise the Lord. Tinataas ng praise the Lord. Tinuturuan na mag-praise the Lord ang anak. At minsan, sa ganun kapag kasabay sa pagkain, ay tinuturuan din mag-praise sa pagkain. Although hindi pa siya nakakapagsalita, pero may mga bata na pumipikit sa panahon ng pagpe-pray sa pagkain. Madaming tinuturo ang magulang ng kung ano-ano kapag meron silang bonding moment. Pero kuminsan, hindi tinuturo yung Bible story na magmumulat sa kanila ng pagkatuto patungkol sa Diyos. Sa bagay, ano nga ba ang ituturo ng mga magulang na kung sila mismo hindi nagbabasa ng Biblia? Kaya kayo na nakikinig sa akin ngayon, kayo na mayroong mga batang alagain pa, hanggat kasama ninyo ang mga batang ito, turuan ninyo ng mga Bible stories. And naniniwala ako na sa murang kaisipan, ito ay tataglayin nila hanggang sa kanilang paglaki. Paano ba magtuturo?
Ito yung number 4 question na ating pag-uusapan. Paano ba magtuturo? Una, sa pamamagitan ng salita. Ito yung pagkukwento ng mga Bible stories kung saan naka-highlights ang Diyos sa kwento ng buhay ng mga tauhan sa Biblia. Tanda ko na maliit pa yung aming mga anak. No? Ay binabasahan ko sila ng mga Bible stories bago kami matulog. At after na kami ay magbasa ng Bible stories, kami ay nagpe-pray na kasama ang aming mga anak. Paano pa ba magtuturo? Una, sa pamamagitan ng salita. Ikalawa, sa pamamagitan ng ating mga gawa or kilos. Action speak louder than words. Kung ano yung ating ginagawa, mas madaling makot ito ng ating mga anak kaysa sa ating mga sinasabi. Kaya nga meron tayong nadinig na isang quotation. Ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa paningin ng mga bata. Kaya mga magulang, sikapin natin na ang ating kilos ay laging tama. Pagkat iyan ang gagayahin ng mga bata, ang ginagawa, ang tamang ginagawa ng mga matatanda. Sikapin natin sikapin natin ang mabuti ang ituturo natin sa ating mga anak. Masikapin natin na ang mabuting itinuturo natin sa ating mga anak ay mismong tayo ay ipinamumuhay ito. We have to walk our talk. Because if not, we will create confusion in the mind of our children. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ang impluwensya ng magulang sa anak na 1 hanggang 7 taon ay kanyang dadalhin hanggang sa kanyang paglaki. Mga magulang, we have to be very careful the way we behave in front of our children. They may imitate our behavior. Mabuti sana kung ang nakikita sa atin ay ang Christ-like character. Hindi yung, excuse me sa word, mga malademonyong pag-uugali. Baka mamaya nagtuturo tayo ng mabuti, ng Bible story, pero ang ugali naman natin ay iba. Asal demonyo. Well, ingat po tayo. Bakit ba tayo dapat magturo? Ito yung pang-5 pag-uusapan natin. Una, upang mapalaki natin ang ating mga anak na mayroong pag-ibig sa Diyos at naglilingkod sa Diyos. Ikalawa, dapat tayo magturo upang maranasan ng mga anak ang biyayang sagana mula sa Diyos. Sa verse 14 and 15 ay ganito ang sinasabi. Kung magkagayoy, papaulanan niya sa kapanahunan sa lupaing iyon at mananagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Pananatiliin niya sariwa ang mga damo, ang damo para sa inyong mga hayop upang kayo managana sa lahat ng bagay. Upang maranasan ang ating mga anak ang saganang biyaya na mula sa Diyos. Ikatlo, dapat tayong magturo sa ating mga anak na ibigin niya ang Diyos at paglingkuran ng Diyos upang hindi sila tumalikod sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 16. Ganito ang ating magbabasa. Ngunit mag-iingat lang kayo. Huwag kayong padadaya at huwag kayong tatalikod kay Yahweh. Huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. No? So, ito ay dapat nating turuan ang ating mga anak na umibig at maglingkod sa Diyos upang hindi sila tumalikod sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Number 4, upang hindi nila maranasan ang puot ng Diyos bunga ng pagtalikod sa
Kanya. Verse 17, ganito ang sinasabi. Kapag tinalikdan ninyo siya, kapupuotan niya kayo, sasarhan niya ang pinto ng langit at hindi pauulanin. Kung magkagayon, mamamatay ang inyong mga pananim at kayo malilipol sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Ayaw nating maranasan ang galit or puot ng Diyos or ang parusa ng Diyos. Kaya dapat nating turuan ang ating mga anak. Bakit ba tayo dapat na magturo? Upang mabuhay na matagal at masagana ang ating mga anak. Verse 21, upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo. Mabuhay ng matagal, mabuhay ng masagana. Ito ang plano ng Diyos sa bansang Israel. At dahil tayo ay nagbabasa nito, pwede nating angkinin ito. The Lord will bless those people who fear Him, who serve Him. Mga magulang, hindi sapat na mabigay lamang ninyo ang mga material at pisikal na pangangailangan ng inyong anak na pasukan. Ang pagtuturo, hindi sapat na maibigay lamang ninyo ang pagtuturo at paggabay sa pagsagot sa mga module ng inyong mga anak. Higit na kailangan ng ating mga anak na sila ay maturuan ng mga aral mula sa Biblia upang magkaroon sila ng tamang panuntunan at landasin sa buhay. Alam ninyo, napakaraming mga matatalino na nagtapos sa iba't ibang sikat na universities and college. Brilliant ang kanilang isipan. At actually, marami sa kanila ay nagiging politiko. Pero dito sa ating bansa, ang daming matatalino. Ang daming mga politiko na matatalino. Pero bakit ganito ang kalalagayan ng ating bansa? Alam niyo ang dahilan? Natuto sila ng academics. Natuto sila ng maraming knowledge mula sa universities. Pero hindi sila natuto magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Diyos dahil hindi sila naturoan ng kanilang mga magulang. Kaya ang mga taong ito, mga matalino, hindi naman lahat, pero karamihan sa kanila ay korap. Nagpapayaman ng sariling bulsa. Ninanakaw ang kabangyaman ng ating bayan. Bakit ganun? Kasi hindi naturuan magkaroon ng tunay na pag-ibig sa Diyos, tunay na paglilingkod sa Diyos. Teaching begins at home in order for us to have God-fearing and blessed family. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakikinig at pakikisa dito sa ating online worship. Para po sa susunod na linggo, October 18, ang ating pong speaker ay si Jack Fe Bautista at ang ating namang pong presider ay si Sister Christy Javier. Para po sa ating birthday celebrant sa October 11, advance happy birthday kay Gian Carlo Yu at sa October 12 kay Zendaya Soriano, October 16 kay Kylie Torres at sa October 17 kay Amelia Villagracia. Advance happy birthday!
wakas sa panalangin. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo sa mga sandali po ito at kami ay nakapagdaos ng online worship kasama ang aming mga kapatid na nanonood ngayon. Aking pong dalangin at patuloy na pagpapala ang siyang iparanas mo po sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo ay ingatan. Lingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon at sa mga araw na darating. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sabay-sabay tayo magsabi ng Amen. Sa piling